Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may ku'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong dirinig ng Diyos ang samo ko. Alam kong dirinig ng Diyos magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus.
kung lalapit kay Jesus. Amen. Thank you po. Salamat, kapatid. Sis Melly, opening prayer. Okay, mananalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po Ama na narito na naman kami para mag-aral ang iyong mga salita. Salamat Ama salamat Ama ang oras na ito at natipon na naman kami para mapag-usapan at pag-aralan ang iyong banal na salita. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa mga anak mo. Bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At ganon din po, Lord, ang iyong anak na gagamitin sa gabing ito, si Pastor Paul, Panginoon. Lord, ibuhos mo ang pagpapala ng bawat isa sa amin. At ganon din po, Lord, ang aming kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung ano man ang aming nagawang kasalanan. Lord, sa gabing ito, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu at kumilos ka bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, gabayan mo kami at saliksikin namin ang iyong mga salita. Ganon, Lord, sa aming pag-aaral, bigyan mo kami nawa, Panginoon, ng sapat na karunungan para maintindihan namin ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ano po yun? So, bali, may i-introduce kasi sa atin si Pastor Pearl na bago tayo magsimula. So, Ayan. Pangunahan muna tayo ni Pastor Pearl. Yan. Thank you very much mga kapatid. Good evening sa lahat. Muli tayo ay nakikita at papuri sa Panginoon dahil sa maghapon na gawain ninyo dyan at ako naman ay bagong gising. Ay pagpapala pa rin. Para naman merong may variation yung ating fellowship. Kasi meron tayong dapat bibigkasin na emosyon. Para tayong pumapasok sa isang hotel. Yan. Ako, ganito yon. Nandito tayo para mag-unload. Ano yung emotion natin. Positive or negative. Tapos magre-recharge tayo. You try to picture and imagine yung papasok na tayo sa hotel. So, ako naman ay sa umagang ito, I am excited na papasok in my vision. Dahil this is the first time na makikinig ako sa inyo sa paggawa ninyo ng slab. Kaya, thank God. Excited to be with you. This is what I really feel this morning and evening there. I'm in. So, sabihin ninyo, I'm in. Ano yun? I'm in. I'm in. I'm in. No. Sabihin niyo yung emotion. I'm signing in as ganon. I'm signing as excited. I'm signing in as excited. O kayo naman. Sa isa lang. Ano yung nararamdaman yung I'm emotion sa signing ngayon? in. Ay, Signing in. As excited. Sige na, para ma-unload kayo and you share, di ba? Iba naman yung variation ng hindi laging. I'm in, excited, although I'm signing in. inahabol ko talaga. I'm signing in, excited to hear every fellow kapate ang kanilang
sasabihin sa gabing ito. Si-share. Si share, kahit pagod na pagod ako, pero talagang hinabol ko ito. So, So, 2 you're minutes talaga. You're signing Kaya in 2 minutes. as excited and Excited. pagod. Pagod, Ayan. Pastora. Yes. Yun. Pero mawawala mamaya yan, Pastora. Ayan. Signing in as excited and tired. I'm in. Ganun yun. Ganun. Ano nyo yung, i-unload ninyo yung nararamdaman ninyo. Sige, lahat tayo, mga kapatid. Full na ako, Ate I'm Susan. in and excited. Ha? Signing in. I'm in Papasok and ka lang. excited. Signing in and excited. Hindi lang excited kung ano yung nararamdaman mo. Excited pa. Pagod si ate, kanina. And Tapos nervous. excited. And Yan. nervous also, Pastora. Signing in as nervous and excited. Di ba ang saya? No, relax. Nervous Sige. pala. Marami tayong nararamdaman yun. Ano yun. Diba? Kahit yung pagbigkas mo lang, na-change yung mood mo. Sige, lahat tayo para relax. Pag nakapasok na tayo lahat, di ba? Relax. Relax. Wala sila. Sis Mary. Wala pala ako, hindi pala I'm in, excited, happy, and Wow. nervous. Sa maririnig ko ngayong gabi. Next, Sis Liza. Nakamute si Sis Liza. I'm signing in, nervous, nervous, although masakit ang, dahil sa nervous, masakit ng ulo ko. Saka kahit si Mati Jackie. Wala. Don't. Relax. Pumapasok kayo sa hotel, huwag kayong mag-nervous. Mamaya, relax na lang. Si Sis Mary. Good evening po. I'm signing in as a happy but not so much feeling well po, but I'm in. Thank you. Thank you. Sis Mel. I'm signed in because I'm blessed today. Wow. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, andun pa rin yung Amen yun. pagpasalamat pa rin po natin, blessed pa rin po tayo. Yan lamang po. Amen. Si Rosie. Nasa pa lang siya. Nasa second pa lang. Nasa sasakyan. Pauwi. Sis Marites. Okay, busy pa si Sis Marites. Hindi siguro narinig ni Ading iPhone kasi kapapasok pa lang niya. Pastor, paki-explain ulit sa bagong pasok. Ayun. Pag sinabi natin, I'm signing in. So may meron tayong kanya-kanya emotion kung galing sa work. So pagod pero excited. Pag sinabing emotion, yung nararamdaman. It may be tired, maybe getting nervous or happy, lonely, sad. So those are emotions. Pero karamihan sa inyo, excited. Pag nakapasok na tayo sa hotel, I'm in. O pagkatapos nung I'm signing in as excited. Dahil makakasama ko kayo. Parang ganun. And then I'm in. Ganun lang ka yung para you can pour out and unload what
your emotion. Tapos, Tapos na, Pastor. yep, I'm I'm signing in. I'm signing in as nervous, happy, because my lolo now is in the computer, so medyo tahimik ako. Nasa computer si lolo. Relax. Yun, blessed din, kasi nga yun na po. Kahit pa paano, marami naman tayong mga blessings. Nervous kasi nga si Pastor ang makikinig sa aking share. Yun lang po. Kaya huwag nervous. Okay Ayan. na po, iPhone, pwede ka na mag-sign in. 8 to 11. Ano na lang muna, okay? Next time na lang po, habol na lang po si Sis iPhone. So, bali, Pastor, kayo na lang po muna ang mag-una mag-share ng Slack. Ha? Nag-share na ako lang. Mamaya. Akong huli. 10:50. Ganito. Naka naman si Pastor. Kikinig ano. Po, ganito na lang po muna ang gagawin natin. Bali, mauna po ako, tapos susunod po si Ate Susan, and then si Ading Liza. Tapos, kung may time pa po tayo, kung sino po yung ready, sunod-sunod po tayo. Okay. Time po muna yung ang teksto natin ngayon ay sa Acts chapter 18 verses 8 to 11. At ganito ang kanyang sinasabi. At tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayanan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga ang sumampalataya at nagpabautismo. 9. Isang gabi, maingay, sino po yun? Ano yun? Paki-unmute po mga kapatid. Verse 9, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang nangyari, huwag kang titigil. 10, sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. 11, kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. So, yun po yung ating teksto ngayong gabi at yun po ang ating pare-pareho na pag-share. So, bali yun po, bali yung lesson ko dito at saka yung topic ay Believe in God. So nakita po natin kanina ating pong nabasa na si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayanan ay nanalig sa Panginoon. Nakita ko sa verse na ito na ang buong sambahayanan ni Crispo ay nanalig sa Panginoon. Di ba nga sabi nila, the family is the small unit of the community. Bago ka lumabas sa inyong komunidad ay ayusin mo muna ang iyong pamilya. Ako, bilang isang ina, gusto ko na ang buong pamilya ko ay makilala at tanggapin nila si Jesus na Diyos at tagapagligtas nila. At maniwala sila sa ating Panginoon. So yung salita ng Diyos ay unang ibabahagi ko sa aking pamilya o sa mga kamag-anakan. Upang sa ganon ay maniniwala sila na may Diyos, matuto silang magtiwala, makinig sa salita ng Diyos, magsamba at makilahok sa gawain ng simbahan. Magandang halimbawa din kasi yung nakikita yung buong pamilya na sama-samang nagsisimba. Hindi lang sa pagsimba, pero dapat nakikita, ipamuhay yung kanilang narinig sa loob ng simbahan. Nang sa ganon, sa ganitong paraan, baka naman may pamilya din na mahikayat na magsimba at makilala nila ang ating Panginoon. So,
Yun nga po, at wala naman po talagang protector ng family. Pero yun nga, pag ang Diyos ay pag ang Diyos ay nasa center ng ating pamilya, yun nga po, kahit anong pagsubok ay ating malalampasan as long as tayo ay maniniwala sa ating Panginoon. Tapos yung application ko dito, God is our protector. Di ba nga sabi niya, for I am with you and no one is going to attack and harm you. Di ba? Yung sinabi niya na ating pong nabasa kanina. So una, yung application sa family ko. Simula noong nag-pandemic kasi at nag-lockdown, dahil nga magkakahiwalay kami, si Kuya nasa Maynila, tapos yung si Bonso at ang kanyang ama ay nasa bahay namin. Tapos ako nga ay nandito, so hiwa-hiwalay kami. At dahil nga lockdown, nagkaroon kami ng family devotion. Ito ay tuwing gabi bago sila matulog. Yun nga lang, may mga panahon na hindi ako nakakasama dahil nasa work. So, yun po, yun po yung application para sa aking family. Pero dati kasi, nung wala pang pandemic, sabay-sabay silang nagsisimba. Meron din time na hindi sila nakapagsimba. So, pangalawa, para naman sa sarili ko. May mga karanasan ako na siyang nakaka-apekto sa akin at dumating sa point na nawawalan ako ng gana in a sense na pati yung pagsimba o paggawa ng para sa Panginoon ay naapektuhan. Dumating din sa point na umaayaw na ako. Pero salamat sa Diyos at kahit ganon ang aking naranasan at nararamdaman, hindi pa rin ako nagtaw. Andun pa rin yung paniniwala ko sa Diyos. Inisip ko sa sarili ko, as long as wala akong ginagawang masama, wala akong naapakan, at maganda naman ang aking layunin, ako ay magpapatuloy. Di ba nga sabi ni Jesus, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Bagamat ako po ay hindi nangangaral, anuman ang pangyayari, huwag kang titigil, sabi niya. Sapagkat ako'y nasa iyo, ito ang panghahawakan ko ng salita ng ating Panginoon. Sa mga pagsubok na pinagdaanan at pagdadaanan ko, sa Diyos ko lahat ito ipapaubaya. Basta't ako'y manalig, magtiwala sa Kanya, dahil siya ang aking Diyos, ang aking tagaligtas, at siya din ang aking protector. Kaya hindi dapat ako matakot, sapagkat ang Diyos na buhay ay laging nasa akin at sa aking pamilya. So yung prayer ko, so in-apply natin po dito yung islap natin pinag-aralan. So yung prayer ko, maraming salamat Panginoon at kahit kailan hindi mo kami iniwanan at hindi pinapabayaan. Tulungan mo kami ng aking pamilya na kami ay manatili sa iyo. Patuloy na magtitiwala, magsilbi sa anumang aming kakayanan para sa iyo. Patuloy mo pong pag-ingatan ang bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So yun lang po, Pastor. Natapos na po ako. At maraming salamat. Amen. Tapos na po. Galing naman. Tapos na. Galing ng di ba? Simpleng outline pero talagang makasaysayan. Ang ganda, ano? Ang galing, ano? Sige, tuloy nyo. Ang dami natin mabubuo dito, ah. So, ang next naman ay ang si Ate Susan. Ate Susan, go. Okay. Salamat. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Ang scripture natin ngayong gabi ay Acts 18 verses 8 up to 11. Babasahin ko. At sa Kristo, ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sambahayanan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsasampalataya at pawang nangabautismuhan. Verse 9, at sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa
pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Verse 10, sapagkat ako'y sumasa iyo at sinumay hindi ka madadaluhong upang sakitan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Verse 11, at siya'y tumahan doong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Ang lesson or topic ngayong gabi ang pakikinig sa salita ng Diyos. Sinubok ako ng Panginoon na maging aktibo sa mga aktibidad sa church at nakikinig sa salita ng Diyos. Yung mga naririnig ko na i-share ko naman sa iba. Ang application ko, dito ko nalaman na may itutulong sa pagbuo ng sarili ko sa pamamagitan ng pakikinig sa mga Bible study natin at pag-attend sa church. Ang nabago sa akin, na-control ko ang pagsasalita ng masama sa kapwa. Noon sa Pinas, nakiki-Bible study ako upang mag-share ng salita. Pero ang intention ko lang noon, kung ano ang ipakain o ipamerienda. Yun lang ang intention ko noon, hindi ako nakikinig sa kanila. Yun lang, present ako pero hindi pumapasok sa aking sarili kung ano yung sinasabi ng mga pastor namin noon. Hindi na i-apply sa akin. Nagkakapilya din ako pero wala lang labas-pasok sa tenga. Dito lang ako naging aktibo nung Bible study na ng kababaihan. At salamat sa Diyos na i-apply ko na rin sa sarili ko at sa aking pamilya. Noong sinabi kong mag-aaral ako ng TEE, ang sabi ng asawa ko, praise God, sabi niya. Ang tatawag ko sa iyo ngayon, Pastora Susana. Huwag ka nang magagalit palagi. Napansin ko nga, nagbago ka na. Yung sabi ng asawa ko at marunong ka na rin magpakumbaba. Hindi po ako perpekto, mga kapatid. Sa Diyos lang ako nananampalataya. Yun lang po. Magdasal po tayo. Thank you, Jesus our Lord, for using us to be your instrument to accomplish your mission in this world through your Holy Spirit for us to accomplish and not to be afraid. Amen. Yan lang po. Magandang gabi. Wow. Diba? Galing. Ang sarap naman makinig, ano? Thank you. Nakakahiya nga, Pastor. Hindi, ang gagaling mo. Nahihiya tuloy ako. Yun lang po talaga, Hindi. totoo po. Yun po ang talaga nangyayari sa akin. Oo, maganda yun. Unloading yan. Okay. Sige. So, ang Dami next nating natin- devotion. Next natin ay si Ading Liza. Ano ko pa, hindi ko na ano. Ang scripture reading natin ay sa Gawa 8:11. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpambautismo ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasa iyo, hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Ay, nervous. Lesson or topic, pangaral ang Ebanghelyo. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ibang tao ay mahirap at minsan ay mas lalong mahirap kung ang taong iyon ay malapit sa ating buhay. Ngunit tayo ay inutusan ng Panginoon ay bahagi ng Ebanghelyo at walang dahilan upang hindi natin ito gawin. Ang Panginoon ay tutulungan at iingatan niya tayo sa ating pag-iebanghelyo kaya huwag tayong matakot o mabahala dahil samahan niya tayo hanggang sa katapusan ng sandaling. Sa application ko naman po, sa amin pong pamilya, ang hirap pong mag-share. Ang hirap pong mag-share ng salita ng Panginoon. Yung nakikinig sila, pero nakikita mong wala pa ring bunga ang sinasabi mo o sinishare mo sa kanila. Pero kahit ganun po,
Kahit ganun po, hindi po rin ako tumitigil. Pinagpapatuloy ko pa rin ang pag-share sa kanila. Dahil naniniwala ko na someday, someday ano rin po, magkakaroon din ng bunga ang lahat ng mga sinasabi, sinishare ko sa kanila. At ang prayer po, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan upang magamit ko ito sa pagbabahagi ng iyong salita. Ibuhos mo po sa akin ang banal na espiritu upang may bahagi ko ang iyong salita at mapanatili akong matatag sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Amen po. Salamat po at Pastor. Oh, amen. Sabihin natin ang lahat, hallelujah. Sige, ang dami, di ba? Gagaling nyo. Yung mga Sino estudyante. pa po ang ready sa inyo mga kapatid? Mag-unmute po tayo kung sino po yung nakahanda. Nakahanda po ba si Sis Maricel o kaya Sis Mary? Sino pa po ang pwedeng mag-share ng kanilang islap? Meron po ba mga kapatid? Marami pa tayong oras. Sige na, ang gagaling nyo. Mag-share. Wala po at ang naka-ready. Mga kapatid, meron po ba? Ang aga natin to. Oo nga. Wala yung kasi maiksi pala, di ba? Oo, ganyan yan. Ano? Ako na. Okay na, Pastor. Oo. First of all, talagang tingnan ninyo yung pagkilos ng banal na espiritu sa bawat naghanda at gumawa. Alam ko na gumawa kayo lahat. Alam niyo, pag gumagawa kayo, ano yan tawag dito. Ramdam mo yung close communication sa Panginoon. At siya din ay ngumingiti sa paggawa natin dito. So, ang dami talaga natin mabubuod dito sa Acts 18, 8 to 11. Ako yung nabuo ko dito ay marami nga. Nurturing, spiritually, living with faith, disciple to discipler. Pero gusto ko yung living with faith bilang isang manggagawa. O nasa na ako ngayon. Yung lesson bilang isang manggagawa. Base dito sa ating scripture ay marami din akong karanasan kagaya ni Pablo at Crispus. Actually, galing ako sa pamilyang priestly family kasi ang tatay ko pastor din. Mga kapatid ko, ilan kami na pastor. Nagpastor na Kalistino sa ngayon. 3. Mga pamangkin ko din, mga pastor, graduate din sa seminaryo. So maraming mga pinagdadaanan. Actually, ayaw ko talaga maging pastor no kasi anak talaga ako ng pastor. Nakita ko yung struggle ng tatay ko. Never that I dream to be a pastor. Kaya ang dami kong ang dami kong mga education kasi gusto ko mag-escape talaga. Pero nung nagiging matured na yung kaisipan ko doon sa faith, hindi dapat ako nakatutok doon sa problema. Kasi pag anak ka ng pastor, talagang ikaw yung ikaw yung center of attraction ng kongregasyon. Pinoprogram talaga dapat ang anak ng pastor, dapat ganyan, dapat maagang pumunta ng simbahan, dapat lahat ng mga ministry ay kasama. Kaya nga ang tatay ko, pag kahit Bible study niya sa mga neighborhood Bible study noon, bata pa kami, talagang sinasama kami. At nakakatulog na kami sa
sa sala ng habang siya nagkakandak ng Bible study. Kasi, yung alam mo yung expectation, nakatutok doon. Tapos pag pag sa choir, gano'n, bubuo din namin yung choir. So, dahil lumaki ako doon at nakita ko din yung parang nakaprogram yung buhay ng mga pastor's kids. Nung ako nasa seminaryo napalaya yung kaisipan ko. Ibig kong sabihin na hindi na ako masyadong careful, kundi yung, alam mo yung paglilingkod na freedom, pero nakatuon doon sa Panginoon. Pagbakasyon ko sa bahay namin, yan, dahil linggo, mag-uusap pa kami doon sa kitchen. Nanay, mga kapatid ko, kasi nakabakasyon ako. Sunday yon, sabi ng tatay, ano bang ginagawa pa ninyo dyan? Di ba kayo, marami ng tao sa simbahan? Ba't hindi kayo mag-attend ng Sunday school? Ganyan. Ayan, sumagot na yung seminarista. Bakit? Tayo ba daw yung mga Diyos nila? Kasi napalaya na yung isip ko na parang nakakahon lang. Sabi ng tatay ko, bakit? Yan ba yung natutunan mo sa seminaryo? Napalaya ka yung mo. Yung parang, kasi yung salita ng Panginoon, pag ina-apply kasi natin, at the same time, we are na-educate tayo, napapalawak yung pananaw natin, pag-unawa natin sa mga pangyayari. For which na, traditionally, ganun yung concept ng simbahan, Pero whether we like it or not, ganun na talaga yung natin, foundation. Yun yung nabigkas ko. Parang ang tatay ko sabi niya parang hindi siya natuwa. Pero maganda yung living with faith dahil meron din karanasan na natisod ako sa kongregasyon. Gusto ko na talagang lumabas, umalis. Pero ang tatay kong lagi niyang sinasabi, parang si Crispos. At saka si Pablo dito sa lista, scripture natin. Huwag kang umalis, manatili ka dyan. Lalahanin mo. Discipleship yan ang pangako ng Panginoon. Therefore, you stay there. Pangaral mo ang aking mga salita. Bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. So there's joy, doon pala sa akin, doon pa lang sa pangako ng Panginoon. For which same as Crispos and Paul, ay pag ang Panginoon yung pinaka-bottom line, yung paglilingkod, regardless na papaligiran ka ng destruction, hindi ka dapat matinag. And so yung application ko dito, I am not afraid, for God send me. Kami mga pastor, hindi namin alam kung ano yung kultura ng bawat kongregasyon, kahit Pilipino lahat. May pagkakaiba yung yung mga ugali. Iba yung, alam mo yung ugali ng Ilocano sa pagdestinohan sa Ilocano, sa Bea area. Iba, at least merong mas kumpara dito sa city, sa Maynila, Manila Episcopal area. Mas masunurin sila doon. At dito talagang very maraming notorious. Pero bilang pastor, ang lakas ko talaga yung mga pangako ng Panginoon. So I'm not afraid for God send me. Kasi sabi niya, lalahanin mo na hindi kita iiwan magpahanggang sa kaduludulo ng mundo. Matthew 28:18 to 20. So di ba yung pangako ng Panginoon? So regardless kung ano yung mga karanasan, kaya ang panalangin ko, palakasin mo ako, Panginoon, sa aking paglilingkod. Hawakan mo ang lahat ng mga bulong ng dyablo at patuloy na lumago ang aking ministeryo. Diba? Nurturing ang aking dito. Educating, continuing education. Tignan mo yung pagkilos ng Panginoon sa ministry ko, it's beyond.
is beyond Philippines. At kung okay na yung sitwasyon, it's beyond Israel. Kasi meron ng may hinihintay din na pag na-heal na itong mundo natin sa pandemic kasi sarado naman lahat talaga. So there is always a blessing pag tayo ay nagpasakop sa Panginoon. Yan, tapos na ako eh. Hindi na ako nagsisermon. Nadagdagan lang yung biglang may pumapasok, no? Ang sabi ni ano noon. Okay. Salamat. Ganun lang kaigsi, mga kapatid. Huwag kayong mag-nervous. Maganda pag tayo nag-share kasi ang dami palang blessing na na-release. Napapalitan yan. So at the same time, di ba? So, ano yung naramdaman ninyo sa inyong paggawa ng slap? Okay ba? Maganda, Pastor. Oo, di ba? Ang ganda. Kasi hindi na yung hindi ka na nagkukot. Hindi mo na hindi ka sa iba nakatutok, kundi yung practical ang tawag dito. Practical theology, yung karanasan. So every time, every minute, meron tayong mga karanasan. At yun yung pinaka-best na mensahe. So ito yung advantage ng paggawa ng slap. Huwag kayong mag-nervous. Kaya paglabas natin sa hotel, wow, napalitan ng bago. Napalitan ng bago, na-refresh. Di ba? Yung mga nervous na yan kanina, yung excitement na yan nakasama, yung pagod din yung naramdaman, napalitan ng refreshing. Kasi itong fellowship na to ay refreshing sa ating diwa, sa ating kaisipan. Diba? Kasi it's more on salita ng Panginoon na pinagbabahagi na natin. Tinapay ng buhay. Marami pang pwedeng mag-share. Ganun lang, ganun ka free yung yung flow. Kasi kapag ikaw yung author, kapag ikaw yung may akta niyan, wala kang dapat ipangamba kasi ikaw ang gumawa niyan eh. Kaya ang sinasabi ko nung sa background ng ginagawa natin ngayon, pag pinagsasama-sama yan, ang dami ng devotional guide. Parang upper room. Di ba? Lala niyo yun? Sa Ilocano, si Lefty Cararag. Meron tayong mga ganong na devotional guide eh. Kasama ni Jesus, yung mga natin. Sa discipline upper room. Kasi nandiyan yung text, nandiyan yung lesson. Na mas lang ito, mas concise. Kaya ipunin nyo yan, kaya nga journaling yan eh. Pag mo, pwede mong i-share sa pwedeng pagsamasamahin nyo, gusto mo, ikaw din. Or you can be a writer in your own way. Hindi lang yung mga nag-aral na journalist. You can develop to be a writer. O kayo naman. Ang sarap makinig, di ba? Si Sige. Maricel kasi ready sana siya pero may bisita pa daw sila. So, sino pa po mga kapatid ang pwedeng mag-share? Meron pa tayong oras. I-try ko nga. Sige po, kaya mo yan. I-try ko. Kaya mo yan. Kahit pagod na pagod, pero excited. si Holy Spirit. Okay. Okay, good evening everyone. Good evening, Pastor. Ang ating topic ngayong gabi, mga kapatid, ay matatagpuan sa Gawa chapter 8. Chapter 18 verse 8 to 11. 18, chapter 18 verse 8 to 11. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nananalig rin sa Panginoon.
Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral, anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. So, ang aking lesson po sa gabing ito ay discipleship and commitment in soul winning. So, ang lesson na ito, ang lesson na ito mga kapatid, naano ko lang dahil kung minsan talagang nandun yung puso ko na gusto ko din maglingkod sa Panginoon, na yung mga kapatiran natin ay maakay ko sila sa loob ng ating iglesia. Although, kung minsan mahirap talaga akayin, lalo na yung mga hindi pa talaga totally kilala sa Panginoon, hindi pa nila naramdaman yung talagang blessing na binibigay ng Panginoon sa kanila. So, ang commitment ko talaga dito ay yung soul winning at saka ipangaral yung mga salita ng Panginoon. So, ang application ko naman dito, yung kailangan i-encouragement sila, and ikaw na nanghihiyakat sa kanila, kailangan din meron ka din confidence, and then bigyan mo din sila ng time para makausap mo sila at may pangaral ang mga salita ng Panginoon, at yung faithfulness sa iyong congregation na kinabibilangan mo. Sa totoo lang, last 2 weeks, talagang hindi nakalabas ang ating pastor. Ako ang talagang tinuka niya na magbigay ng salita ng Diyos sa mga congregation natin that time, Friday and Saturday. Talagang ninenervyos ako mga kapatid dahil hindi pa ako handa, pero nag-pray ako bago ako nagsalita sa harapan ng mga kapatiran natin. So nandoon yung puso ko talaga na gusto ko yung isang araw isa rin ako na nagtuturo o nagse-share ng mga salita ng Panginoon like Pablo. Kaya sabi ko, sige, sabi ko, by the help of Holy Spirit and guidance of Jesus Christ, kaya ko ito. Kaya awa ng Diyos, kahit hindi perpekto o like that, natapos ko naman yung pagbibigay ko ng salita ng Diyos that time. So, ang prayer ko lang naman sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa ako ng katalinuhan at saliksikin mo pa ako para gawin at gamitin mo din ako na isang taga pangaral ng iyong mga salita sa mga anak mo na hindi pa gaano nakakakilala sa iyo at hindi pa gaano nakakarinig ang iyong mga salita. Dahil ang salita ng Diyos napakabisa. So, yun din ang gusto kong maranasan ng mga kapwa ko, lalong-lalo na yung mga kapwa natin na OFW. Although, mga iba, wala na silang time, basta abuda. Basta kumikita sila ng salapi, wala na silang time. Pero, hindi nila alam na yung kagalakan, kahit pagod ka, kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, or naki-attend ka sa fellowship, lalong-lalo na sa congregation,
nandun yung tuwa, nandun yung saya, ma-refresh ka, mapalakas ang iyong katawan at ganun din ang iyong yung soul. Yun lang po. Salamat, Wow. Pastora. Amen. Amen po. Kasi ang gagaling nyo, no? Tingnan nyo yun. O, di ba? Napagod kayo sa work, pero yung salita niya, salita ng Diyos ay pinapalitan yung pagod natin ng tuwa, kagalakan, kapanatagan. Meron pa nga. 10 minutes. Pwede kayong magtanong kung ano pa yung gusto nyong tanongin. Kung wala nang mag-share. Siguro, mainam yung tayo lahat excited na mag-share kasi alam nyo, it is one way na dito tayo nakahasa. Yun nga, hindi na tayo mawawala talaga yung hiya. Magiging walang hiya. Hindi, joke lang yan. Ibig kong sabihin, nagiging strong, di ba? Kasi pag ikaw ay Strong, nasanay ka ng mag-share ng salita ng Panginoon, i-refine niya. Alam niyo na si Moses, nagtatater siya doon sa Tagalog yun. May utal, parang ganyan. yan, may speech defect, tama po yun. Speech defect, sabi ng Panginoon sa kanya, magbahagi ka. Sabi nga, paano ako magbahagi? Ako, may speech defect ako. Kinig ka sa akin, sabi niya ng Panginoon. Ako magsasabi sa iyo kung anong sasabihin mo. O, di ba? Yan din yung pangako niya kay Crispo sa si Pablo. Kaya yung mga nervyos niyo kanina dyan, palitan niya yan ng kapanatagan. Tawag din, confident. Di ba? Parang ikaw ay tumuyo. Tatayo ka lang dyan, magsasalita ka, yung audience mo, yung feeling mo ay mga bato. Parang ganon, parang hindi ka masyadong, parang hindi ka nervous. Yan yung isang tactic ng pag ikaw nasa yung public speaker. I've been a professor of English, speech communication, speech. Speaker, ayan. You try to imagine yourself, pero yung mga gesture mo kuminsan ay kasama doon sa pag-express kung ano yung gusto mong iparating. Diba? You imagine na yung audience mo ay bato. Kayo nga, hindi ko kayo nakikita dyan. Salita tayo ng salita, di ba? Parang, ito na kasi yung new normal, di ba? Pero pag sinabing webinar, ayan, magkakatikita naman tayo kasi nasa unlimited Zoom tayo. Di ba? Yung paggawa ng slide is very exciting. Sa start, parang hirap naman yata to. Pero pag, tama yung mga sinabi niyo. When you pray, the Holy Spirit speaks. Sasalita na yan Kung ano yung ibubuo mo. Kaya nga, ang dami talaga mabubuo dito. So it's very timely na hindi lang sa mga apostol. Ang dito kasi si Crispus ay yan. Ruler, executive officer, exam pastor yan. Apostol din si Pablo. So mayroon silang mga kanya-kanyang karanasan. Kaya dito, napapalakas tayo. Ganyan pala sila. Binigyan na sila ng tapang na magbahagi. Pag sinabing tapang, hindi yung tapang na magpag-away, kundi they are powerful to share the gospel. Kasi marami silang karanasan dito sa mga Hudyo. Kaya nga si Pablo para naman magkaroon tayong idea, mas mapalawak pa yung idea natin kay Pablo. Si Pablo ay Jew, Hudyo yan. At nag-aaral siya ng exclusive school, sa School of Law. Kaya ito ay abogado, mahusay na abogado. Influence ni Gamaliel na kanyang profesor. So, mayaman yan. Siyempre, ang pag-aabogado, hindi basta-basta. Noon, yun ang dream ko, magiging abogado. Pero ang daming pinakita sa akin ng Panginoon. Ayaw niya yan. Biglang dumating yung scholarship na hindi ko naman in-applyan. Ganun yan Yung pag tinawag ka ng Panginoon, beyond doon sa iniisip mo, talagang siya, tinatakan ka niya talaga. Hindi ka makapag-escape.
ganito yung nangyayari sa akin. Kaya ang daming mga yung further education ko kasi I tried to escape. Nagturo naman ako ng mga theological school, professor. Nagturo din ako sa secular university. Naging published writer din ako. Specifically sa Amen. Ayan. Pero nung akong professor na sa PCU, kaibigan ko kasi yung presidente, sino nakakilala kay Greg De Lara. Alam niyo yun, namatay si Greg, yung president ng PCU. Hindi wala na akong ano ngayon. Yeah, very ang tawag doon. Pag ikaw ay merong insider na kaibigan o malapit sa'yo, na leader, ay parang confident ka na wala. Pero alam nyo, masubok yung PCU. Kumunti ang population. Hindi pa, wala pa. Siyempre, face-to-face pa yan. Tapos sumunod, namatay. Wala naman, hindi naman na-hospitalize. Bigla na lang na cardiac arrest. Tapos, sabi ng DS sa akin, Mr. Pearl, sabi niya, pero lang ordain na ako. May problema sa isang simbahan dito, sabi niya. At ikaw yung, alam mo yung in-approach ka, parang na ikaw na yung mag-take over kasi yung pastor doon ay may kaso. Parang nag-landi ako eh. Siyempre, hindi ako makakapag-hindi sa Panginoon. Nag-graduate ako ng seminary at the same time. Ayun. Tapos, professor ako at the same time, yung weekend meron akong appointment. Pero pagod na ako nun. Wala na akong time sa sarili ko, kaya nga siguro nag-i-edit ako ng mga thesis, habang ako'y nasasakyan, habang ako'y kumakain kung saan ako makakarating. Ang kinakausap ko, puro mga libro. Check ako ng thesis, check ako ng mga iba't ibang mga research. Dala-dala ko. Oh Lord, my God, sabi ko, yung mga pinupuntahan ko, yung mga pinag-abandon. Eh, hindi naman ako full-time doon, Sunday lang. Pero meron pa yung simbahan na dinala kung saan ako dinala dito sa Manila. Kasi yung appointment ko talaga ay sa pagiging professor. Pero yung 4 na lang yung naiwan, yung paghahasik ng salita ng Panginoon. Tapos sa anniversary nila, yung ginawa nila, the church was resurrected during Pastor Pearl. So isa sa mga history nila yon, gumawa sila ng resurrected. So tapos nag-decide na ako na mag-full-time kasi hindi ko na kaya yung the spirit is willing but the flesh is weak. Mahina na, wala na ang pahinga. Kung si Jesus nga, maging doon sa Old Testament, doon sa creation story, the 7th day, walang pahinga. Sabi ko, Bishop, sige, mag-full-time na lang ako. Kasi gusto kong iwasan yung, iwasan yung pagiging, marami ako sa karanasan, kagaya ni Crispus at Pablo. Very real, nakaka-relate talaga ako dito, close sa lesson natin. Pero pag tinatakan ka pala talaga ng Panginoon, ano naman yung mga pagsubok na yan, lilipas din. Tapos sabihin niya, awit ka ngayon ng, babalik ka rin, babalik ka rin, babalik ka rin. Di ba? That's how empowering the Word of God. So, hindi dapat tayo nakatuon sa mga nasa kapaligiran, nasa pagsubok, lilipas din yon. Kasi pahawak natin lahat yan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang gagaling ninyo, praise God. At higit sa lahat, ang napangiti ninyo sa iyong mga sharing, meditation, with your prayer. Wow, empowering yan.
kay napapangiti ang Panginoon. Alam niyo, pag napangiti natin ang Panginoon, we bless God. Hindi lang yung siya yung nagbe-bless sa atin. Kasi pag natouch natin ang Panginoon, the blessing follows. Sabi nga niya, Solomon. Kaya more. Kaya pag doon sa natin, application, wag na nating sabihin na kaya tayo ay hindi. Kasi kapag ganun, parang sermon yan. Pag ako, nung parang buhay na patotoo. Ako yon ako. Ganyan. Kaya ako, maganda kasi na yung sharing ni Sister Susan. Kung ako nag-a-attend lang ng Bible study, nakatutok ako sa merienda. Ikaw ba yun? Siya ba yun? Diba? Kasi parang nagiging lang yun, di ba? Hobby lang. Pero kahit nandoon ka lang na ganun ang iniisip mo, hindi mo alam na kumikilos na yung spirito para yung baguhin yung mode ng thinking na hindi mo pwedeng hadlangan. Ganun yung salita ng Panginoon. Kaya gaya yan. Hindi ko din alam, hindi ko din ini-expect na ayan, i-invite ako ni Jackie through with your ministry. Pero ganun makapangyarihan ng Panginoon. Kapag kayo ay nag-share, hindi pwedeng ikulong kasi yan sa gusto mo, kundi yung sa gusto niya. Mahirap isipin yung God's will be done. Thy will be done. Gusto yung karunungan ng kaisipan ng tao, my will be done. Kaya pag tinawag na tayo ng Panginoon, thy will be done. Sumunod ka na lang. Di ba? Ganun po yun. So, that's how empowering. Tapos na tayo. Diba? Di kita naririnig, Jackie. Salamat, Pastor. Bali, 9:35 na, 9:36. So, yung mga hindi pa natapos, bali, ipagpapatuloy natin sa Monday. So, mga kapatid, Ayan. maghanda po tayo para lahat po tayo ay makapag-share sa Monday. Parehong text po, Acts 18 verses 8 to 11 pa rin po ang ating. Pero yung susunod na text natin, gusto ba ninyo ituloy pa rin yung sharing? Oo, kasi Pastor, meron pang ready sana. Kaya lang okay. Pero bibigay ko na sa inyo yung advance na text na susunod. Okay, Pastor. Acts 16. 16 to 18. Acts 16. 16 to 18. 16, 17, 18. Maiksi lang mga yan. Para lahat kayo. Pastor, anong chapter? 16? Chapter 16. Acts chapter 16 verses 16 to 18. Yung ito nasa pa rin tayo living vision tayo doon sa presentation ko nung sa guidelines. Nandoon yun. Diba binigay ko sa iyo yung PowerPoint. So pwedeng verses 16 to 18. Oh yeah. Ganun yun. Okay. You can make it advance. Jackie, yung PowerPoint nandoon yun. Nandoon lahat yung mga lesson na present ko ngayon. May kopya ba? Nandoon. Yung living vision. Nandoon sa last part. Ayan. Para kung gusto nyong gumawa ng advance na na journal, maganda yon. Ipopost lang ninyo sa inyong group. Pag nagawa nyo na, meron na kayong libro, meron na kayong devotional guide. Diyan sa ginagawa lagi. Di ba? Laging mayroon application sa buhay natin personally. Pray na tayo. Sino ba yung natin? Pastor, pag-pray mo ako. Sakit ng ko. Sobrang sakit ng ulo ko, tsaka mata ko. Liza?
Salamat po, Sige. sir. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming. Pastor, si Sis Mary. Meli? Mary. Mary. Pastora ko po. Mary po. Thank you Ay, po. Mary. Okay. Alam mo, sa Korea kasi, yung Mary, they pronounce as Mary. Thank you po. Yung L, they pronounce it as R. And yung R, they pronounce it as L. Okay. Sige, let's pray. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, sa aming paggawa ng slap dahil naalala namin ang aming mga karanasan na akala namin ay sa aming pag-iisip ay hindi seryoso. Ngunit ang pag-aaral, yung mga salita ay napakahalaga, seryoso dahil ikaw mismo yan. For in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ikaw mismo yan at makapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya ito ang aming patuloy na yakapin, namnamin, at patuloy din, Panginoon, magbigay sa amin ng inspirasyon. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, ano man ang aming mga karanasan. If we apply the Word, the Scripture, na aming pinagbabaginan sa buhay namin, ay ikaw na ang kikilos upang lahat ng mga problema, ikaw ang solusyon, masumbungan ang solusyon sa mga salita. I continually pray for Liza and Sis Mary at ang bawat isa sa amin ngayon. Panginoon, ang patong mga iyong pagpalang kamay, naman ang kanilang mga nararamdaman na kirot sa kanilang lupang katawan, in the mighty name of Jesus, I declare your complete restoration and healing upon them. Naman yung part ng kanilang katawan, Panginoon, Lord, your power will be manifested continually in them. They continue to bless this organization, UMW, in Israel. Maging ang pastor na dinala mo, Pastor Jan, kanyang pamilya, ang bawat pamilya nila, Lord, hindi madali ang magiging foreigner dahil namimiss ang pamilya. Ngunit ikaw ang tugon sa lahat ng aming mga panalangin at pangangailangan, kagaya ng iyong pangako sa aming lesson ngayon. Saan man kami naroon, sinasabi mo na sa amin ngayon, manatili kami at patuloy na mapalago ang aming kaalaman, ang aming paglilingkod at ang aming pananampalataya. Bind us together with your love and your care. At wala nang magagawa pa itong banta ng pandemyang ito because your blood is so powerful over us, oh God. I bring you the glory and honor for the great things you have done. In Jesus' name I pray. Lahat ay magsabing, Amen. 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 Amen.